So good morning mga ka-PJ. Ito, sinuwerte na naman tayo. Ayun o. Galing ng Terminal 1. Thank you Lord. 429 lang. Nagbigay ng 1,000. Dahil pareho doon kami Bisaya. Kwentuhan kami ng kwentuhan habang nasa biyahe. Natuwa sa akin. Natuwa sa akin si Sir. Kaya ayun, sabi sa akin, dahil pareho tayong Bisaya, ito, sa'yo na to 1,000. Ay nako, thank you Lord. Marami talagang mababait na pasahero. Kaya ito na, nakatsamba din tayo. Marami talaga mga pasahero na mga mababait. Maraming salamat sir sa tip. Sana marami pang blessings na darating sa inyo. Malaking bagay na to. Alright, so tara, bakbak lang tayo mga ka-PJ. Let's go. So ayan, good morning mga ka-PJ. Biyahe tayo ngayon, maaga tayo lumabas, no? Kaya lang, hindi ko na matandaan kung nakamagkano tayo. Bulo, nagsimula tayo alas 3 ng madaling araw, no? Dahil nga may nahabol tayo na incentive na 46 rides, no? Sana makuha natin yun ngayon. Dahil malaking bagay yun, 900 pesos yun. At ang araw nga pala ngayon ay linggo, no? May 11, 2025, no? At yun na nga, nandito tayo ngayon sa Mandaluyong, no? Kagagaling lang natin ng Terminal 1. Nagbaba tayo dito sa SM Light. Kaya yun, nakaswerte tayo, nabigyan tayo ng tip ng pasahero. 429 lang, bigyan tayo ng 1,000 tip na raw, keep that change. Dahil pareho daw kaming Bisaya. Thank you sir, thank you po. Bayad ni sir eh. Kwento namin tungkol sa politika eh. Eh ayaw ko ngayon gano'n kasi bawal yun eh. Siya naman yung nag-ano. Oo lang ako, oo lang. Nataon din, pareho kami ng ano, ang gusto na politiko. Ayun, natuwa sa akin. So ito, may pipikapin tayo dito sa may Kay Garden Residences. 111 lang papunta ng JP Morgan BGC. Kaya yan, mamaya na lang ulit mga ka-PJ. Kwentuhan tayo ulit mamaya. Okay, so tara, malapit na ako dito sa aking susunod na pickup. Alright, so nandito tayo ngayon sa Terminal 1 ulit. Nakapaghatid tayo dito, galing sa BGC, no? At ito, rolling tayo konti, paikot. Pag wala pa rin makuha dito sa arrival, diretso tayo doon sa Terminal 2. Alright, so mayroong nag-comment to. Sabi ni Sir, he feels the gap, no? Kaya pala ang lakas mong bumakbak kasi boundary hulog ka pala. Kahit naman noon pa, taxi driver pa lang ako, ganito na talaga ako bumiyahe. Sagad. Talagang ano, hindi ako titigil hanggat hindi ako napapagod. Ganun ako bumiyahe. Kaya nga noon pa man sa taxi, marami nang nakakapansin na sila walang kinita kasi short boundary. Lahat ng mga ilan ba yung nadaanan kong operator, hindi kailanman ako nagkaroon ng utang ng tungkol dyan sa boundary. Wala. Kahit saan, wala akong nagiging utang sa boundary. Kasi talaga ako pag biyahe talaga yan. Walang pa kaang-kaang, walang pa tambay-tambay, hindi uso sa akin yan. Walang pila-pila, hindi uso sa akin yung pila. Kahit ito na yung mahina na yung taxi, walang ano-ano, walang tumal-tumal. Kasi ano ko eh, talagang kayod talaga, no? Hanggat sa nakapag-ipon nga ako, di ba? Nakapag-negosyo pa ako, nakapagtayo ako ng negosyo, LPG, kaya lang hindi pinalad. Kaya talagang sanay na yung katawan ko sa ganito kasi siyempre laki tayo sa hirap. Taga-bukid tayo, di ba? Sanay tayo sa bundok. Sanay tayo mag-araro. Sanay tayo magbungkal ng lupa. Kaya itong mga itong trabaho basic. Yun nga ano eh, yun nga pagla-lineman eh. Nayawan ko na, nagsawa na ako eh. Itong trabaho na to, wala to, basic. Ano lang, nakaupo lang, ganyan. Nakakapagod bro. Kaya. Saka kahit naman siguro kahit siguro sarili ko na, ganoon pa rin ako. Hindi ako magbabago. Kasi para sa akin,
Basta naghahanap buhay ko, kailangan hanap buhay. Kailangan kumita. Hindi po pwede na magsasayang ako ng oras sakali na hindi ako kikita. Yun ang katuwiran ko eh. Di ba? Dahil bumiyahe ka, kinakailangan mong kumita. Gawin mo lahat na makakaya mo para kumita. Diba? Diskarte. Sipag. Tiyaga. Di ba? Hindi yung susuko kagad. Kaya nga kahit maraming opportunity na dumating sa akin eh. Nandiyan na yung inupiran ako ng Grab. Ng Grab Finance, ano? Inupiran ako na hulog boundary din. Kaya lang, nandito na. Una na kasi to. Di ba sabi ko sa inyo, mayroon tayong isang salita. Mayroon tayong paninindigan na nakasimula na kailangan tapusin. Ganun ako. Ganun tayo. Hindi tayo pwede yung paiba-iba ng isip. Di ba? Nandiyan na yan. Tapusin. Okay? Kumbaga wala dapat tayong sinasayang. Di ba? Puwira na lang talaga kung nakaratay ka na sa banig. Hindi mo na kaya magtrabaho, di ba? Hanggat balakas, kaya magtrabaho. Go! Ganon tayo eh. Ganon kasi tayo pinalaki. Hindi pa pwede yung umasa tayo. Hindi tayo ganon na umaasa. Kung may mga kapatid, di ba? May kapatid na nagbibigay, hindi tayo ganon. Meron tayong ano eh, katwiran na bakit tayo umasa sa kapatid eh, kaya naman natin maghanap buhay, di ba? Naniniwala din tayo na hindi natin kasalanan na ipinanganak tayong mahirap, pero kasalanan natin kapag mamamatay tayong mahirap pa din, di ba? Hindi man kailangan yumaman, to yung kahit pa paano mabibili mo na yung gusto mo, di ba? Ganun lang. Dapat ganun tayo, di ba? Hirap naman na ganito lang tayo habang buhay. Hindi ko man matupad sa sarili ko yan, pero sa mga anak na lang. Ibibigay ko sa kanila yung dapat na naabot ko kung hindi ko man naabot. Di ba? Sila na magtutuloy. Alright? Ganun lang yun. So yan, touchdown tayo dito sa ano no, sa may Novaliches. Ito, galing Terminal 1, nakakuha tayo doon. Ito yung kanyang binayaran, 1,359. Bigay ng ano, 1,4. Yan o, 1,4 to, may pumasok na naman, booking. Tingnan natin saan to. Ito na malayo. Ano ba to? Passenger is sharing their location. Ngay, 85 pesos to. Sige, birahin natin yan pag mang-incentive. Okay, let's go! So yan, update tayo sa oras mga ka-PJ. Ang oras natin ay alas 10:07 na ng umaga, no? At naka 3,663 na tayo. At naka 13 na bookings, no? At nandito tayo ngayon sa Eastwood, Quezon City, no? At gutom na mga ka-PJ. Wala pa kasi tayong almusal. Kaya tara na, tayo ay mag-almusal na muna doon sa Cubao. Okay? Doon tayo mag-almusal ngayon dahil nandito tayo malapit, no? At update din tayo sa ating incentive na 46 rides. Kung nakailan na tayo, ayan na, naka 34 na tayo mga ka-PJ out of 46. So ibig sabihin ay ilan na bang kulang? 34. 12 na lang ang kulang mga ka-PJ. Makakabit na natin yung 900 pesos. Ayun o, ayun o, 900 o. Ayos, 12 na lang. Anong oras pa lang? Alas 10 pa lang. Kain muna tayo. Tapos tagsamahin na natin yung almusal at saka tanghalian para dire-diretso na bakbakan. Yung 12 pasayro na yan, titirahin natin yan para makamit natin yung 900 pesos. Okay, tama ba yun o tama yun? Tara, ratratin na natin tong C5 patungo doon sa Cubao. Ang Cubao na yan, 2 araw na natin hinahunting. Biyernes, Sabado, pare yung hindi natin malapitan gawa ng may mga politiko. Kahapon ganun din, hindi ako nakakain doon ako sa kabila. Kaya sa ano ko, kinain ko na lang papaitan na kambing. Napakain tuloy tayo ng papaitan na kambing. Kursunado rin naman natin yun. Kaya lang hanggat maaari umiiwas kasi tayo sa mga medyo mataba eh. Pero kambing hindi masyado yun eh, no? Pero meron pa rin yun. Maganda, sarap pa rin isda, gulay. Kaya tara na! Ano pang hinihintay natin? Diretso na tayo doon sa ating suki sa Cubao. Let's go!
So, nandito na tayo sa Cubao sa ating kinakainan na isa pang suki. At tama, nakaparada na rin tayo dito sa may malilim, may puno. Alright. So, bago ako bumaba, ito may sasagutin tayo. Ay nag-comment dito galing kay BG Raquel Gardo. Ka-PJ, hindi po kaya mag-abono lang sa boundary sa baguhan na driver kung first time pa bumiyahe? Ay, sa palagay ko, hindi po. Basta masipag ka lang. Tsaka, lang. Tsaka, okay? Maswerte pa nga kayo ngayon na mga bago at papasok dito sa Grab kasi medyo mahaba na yung oras, no? Kasi yung mga karamihan ng mga operator ngayon ay pinagkakatiwala na yung sasakyan sa inyo. Mangilan-ngilan na lang yung mga operator na sa kanila yung garahe. Karamihan sa driver na yun yung mga nakikita ko. Kaya maswerte dahil makakabiyahe kayo ng maayos, ng mahaba, no, na wala kayong inaalala na kailangan ko nang gumarahe. Kasi may karelibo na naghihintay sa akin. Hindi katulad sa taxi nun, ganun. Pagdating ng oras mo, kailangan mo nang umuwi kasi naghihintay yung karelibo mo. Lalo sa MGE nun, sa taxi. Pag na-late ka pa ng garahe, may penalty pa. Magbabayad ka pa ng 300 kada oras pag hindi ka nakagarahe sa tamang oras, no? Kasi uso noon 24 hours eh. Tapos 24 hours din yung yung karelibo mo. Ganun ang labanan dati sa taxi. Ngayon sa mga Grab, kung halimbawa kulang pa yung ibang boundary mo, kulang pa yung kinikita mo, pwede mong habaan yung oras mo, di ba? Pumapayag na yung mga operator ngayon kasi gusto nila maka-boundary ka ng kompleto, di ba? Kaya wala kang dapat ipangamba. Pag plano mong pumasok ka, subukan mo. Di ba? Tibay lang yan at lakas ng loob ang para lang sa iyo. Ganon. Tibay at lakas ng loob. Ganon yon. Okay? Huwag kang matatakot. Kasi unang-una, advantage yung ngayon. Hindi na kailangan magtanong-tanong pa paano pabalik ng Maynila. Ngayon kasi may ways na eh, no? I-ways mo lang. Alam mo, naligaw ka na, hindi mo na alam palabas sa subdivision. Ways mo lang. Palabas, pak. Alam mo, nasa Pasig ka sa loob ng subdivision. Hindi mo na alam palabas. Hindi mo kailangan magtanong. I-ways mo lang, pabalik ulit ng Cubao o pabalik ng Makati. Di ba? Ituturo ka na ng ways. Maya-maya, may papasok ka ng booking. Papasukan ka na. Yung booking na magtuturo sa'yo kung saan ang pick up, saan ang drop off. Ganoon lang. Kaya napakadali na ngayon. Hindi katulad sa amin noon. Ako, ganda talaga eh. Yun talaga problema ko noon eh. Ang style ko noon, pag nakapunta na ako sa malayo, ang inaano ko lang, kailangan makarating ako ng EDSA. Kasi pag alam ko ang EDSA, sisilipin ko na yan. Ito northbound, ito southbound. Titingnan ko yung signboard ng mga bus. Minsan bababa pa ako ng sasakyan eh. Titingnan ko muna kung saan ba papunta to. Ito Malanday, ito pauwi na sa amin. Pag nakita ko, Alabang. Ay, naku, paano to? Pa-south. Kailangan mapunta ako sa kabilang lane para makauwi ako sa amin. Hindi ko na alam pauwi. Ganun kahirap noon. Pero ngayon, madali na lang yan. Kaya huwag kang mangamba. Pasok lang. Okay, so tara na, baba na tayo. Tayo'y kumain na. So merong nagtanong dito si Sir Romel Batad, no. Napakaganda ng kanyang tanong dahil importante ito dahil nga nangyari sa akin actual na muntikan na nakabangga, no. Kasi siyempre hindi ako sanay sa automatic. So ganito yan, simulan natin sa automatic transmission. Kasi po magkaiba talaga yan sila, no. Kapag automatic transmission yung dala-dala mo, okay? Kinakailangan kapag bababa ka ng iyong sasakyan, kunwari, tinulungan mo yung pasahero mo magkarga ng mga gamit niya, no? Ng kanyang mga luggage or tutulungan mo siya magbaba, no? Tapos siyempre bababa tayo ng sasakyan, kinakailangan ang cambio natin ay nakalagay dapat sa park yan, okay? Tapos naka handbrake para safe. Bakit? Bakit kailangan yon? Kasi kapag nilagay mo sa neutral yan, kahit naka handbrake ka pa, kung halimbawa may kasamang bata nasa loob na ng sasakyan, iniwanan mo yung sasakyan mo, siyempre bumaba tayo, di ba? Pwedeng pakialaman ng bata yan. Nagalaw niya yung cambio na pwede kasing mailipat, mai-change gear yan. Kunwari nasa neutral lang, pwede niya mailagay sa drive yan kahit wala siyang ibang tatapakan. Dito hindi niya kailangan tumapak sa preno, hindi niya kailangan, wala, basta ginalaw niya yan,
at napunta sa drive, no? Matic yan, tatakbo yan yung sasakyan. Mag-aabol ka talaga yan. Kahit sabihin mo naka-handbrake kung medyo mahina na yung handbrake mo, tatakbo talaga yan. O kaya lalong palusong, di ba? Kaya delikado, kaya mas safe kung ugaliin natin kapag bumaba tayo ng sasakyan ay ilagay mo talaga yan sa park tapos handbrake. Yan, hindi na yan naabante. Dahil nga nangyari sa akin yan, no? Nung bago pa lang ako dito sa sasakyan ko. Pero hindi ko naman first time na nakahawak ng automatic dahil dati nakahawak din ako ng mga Honda Civic, no? Automatic din yun. Tapos yung space gear, yung Mitsubishi, nakahawak din ako, automatic din, no? Pero pagkakatanda ko yung ang ibang sasakyan na mga automatic transmission ay meron ka pang kailangan pindutin para mo mai-cambio mo siya. Itong sa Avanza kasi, no? Hindi mo lang magalaw yung cambio kung galing siya sa nakalagay sa park, no? Hindi mo siya mailipat kung hindi ka tatapak sa preno, no? Pero kung nakalagay na siya sa neutral at naka-handbrake, anytime pwede siyang mai-change gear, no? Mailagay sa drive o mailagay sa reverse, no? Or mailagay sa park. Kung ano man gusto mong gawin, magagalaw mo siya kapag galing siya sa neutral. Kaya nga sabi ko, mas safe kung ilagay mo siya sa park agad kapag bababa ka. Kasi nangyari talaga sa akin yan, no? Dati kasi natutulog ako doon sa likod. Dati yan ang tulugan ko sa likod talaga. Ginawa ko, naka-andar yung makina, naka-neutral. Dahil siyempre nasanay ako sa taxi, dahil nga mga manual transmission yun. Pag naka-andar ang makina, dapat talaga naka-neutral ka dahil hindi yun naka-andar kung nakakambyo, no? Pero sa taxi kasi, hindi mo magagalaw yung cambio kung hindi ka tatapak sa clutch. Kaya kahit galawin niya ng bata, okay lang yan. Tutunog, gaganon yan kung pipilitin, di ba? Pero yung sa itong mga automatic, kunting galaw lang yan, ay ililipat mo na siya, no? Kaya nga nangyari sa akin yan, dahil tayo sa taxi, no? Sa cambio ng taxi. So naka-neutral, handbrake. Tapos lipat ako doon sa likod, kasi matutulog na ako. Nakalimutan ko yung cellphone ko dito sa harap. So ang ginawa ko, hindi na ako bumaba ng sasakyan. So inabot ko na lang yung cellphone ko dito sa may sa may cellphone holder, no? Hindi ko sinasadya, nasagi ko yung cambio ngayon. Hindi ko talaga makalimutan yun Nasagi ko yung cambio na ilagay ngayon sa sa drive. Kaya di tumakbo ngayon. Kahit naka-handbrake talagang tatakbo siya, no? Tumakbo, umabante. Mabuti na lang hindi siya ganong kabilis dahil naka-handbrake pa nga Pero gumalaw talaga siya, umabante talaga. Nakadikit ako sa gate. Talaga nag-iisip ako paano gagawin ko nito kung bababa pa ako. So, kunting-kunti na lang Paglingon ko ganyan, konting-konting lang. Buti naisip ko kaagad kasi siyempre sanay ako sa taxi, bago lang ako sa automatic So ang iniisip ko kaagad para mailipat yan, i-clutch kailangan talaga bumaba. Inaalala ko, pwede naman pala siyang galawin talaga. Pwede mo siyang ilipat kahit hindi ka nakatapak sa clutch, no? So buti na ibalik ko kaagad sa neutral. Kaya yun, konting-konti na lang, halos didikit na. Kaya yun, importante talaga na pag nakahinto ka, dapat ilagay mo talaga siya sa park, no? Para hindi siya magagalaw basta-basta kapag automatic transmission yung dala-dala nyo. Kapag manual naman, siyempre neutral lang pwede dyan. Kapag gusto mong magpaandar ng makina, mag-aircon ka, di ba? Naka-neutral at saka naka-handbrake. Ganun ang manual. Okay? Yun lang ang pwede sa kanya dahil hindi siya aandar kung nakakambyo. Oo, no? Hindi katulad sa automatic transmission, no? Nakalagay sa park, andar yan. Yung manual hindi, kailangan naka-neutral lang siya, no? Tapos naka-handbrake. Ngayon, kapag papatay mo naman yung makina, diba, ayaw mag-aircon, nakapatay ang makina, kung hindi maganda ang kalsada, nakapalusong o kaya nakaangat na ganun, diba? Kinakailangan naka-cambio yan, naka-permira, no? At naka-handbrake para mas hindi siya gagalaw, hindi siya aabante kapag manual transmission yung dala-dala mo. Kasi kapag naka-handbrake ka lang, naka-neutral, ay posibilidad na atras yan o aabante yan dahil kung hindi pantay yung kalsada. Okay? So ayan, sana naintindihan nyo yung ibig kong sabihin at maganda ba yung pagkaka-explain ko? Kasi na-experience ko talaga yon. Yung munti ka na, dahil siyempre sanay tayo sa manual.
sanay tayo maglagay sa neutral. Pero sa automatic, hindi advisable na palagi kang naka-neutral kahit matraffic, di ba? Drive lang. Naka-design talaga yan siya na lagay mo lang siya sa drive. Kahit traffic pa yan. Preno lang. Nakatapak ka lang dapat sa preno. Okay? At saka siyempre, pag panay galaw mo dyan sa cambio, masisira yan. Pag palagi mo siyang, hayaan mo lang siya sa naka-drive habang tumatakbo ka. Traffic man yan. Okay lang yan. Drive lang. Sabi kasi ng katuwiran ng iba, nakakapagod daw. Palagi nakatapak sa preno. Talagang ganun. Naka-design siya ng ganun eh. Okay? Sa iba kasi sa manual pwede yun. Yung pag natatraffic kasi siyempre nakakangawit yung clutch eh. Kaya lalagay mo siya sa neutral. Sa automatic hindi. Preno lang talaga yan. Tapak ka lang sa preno. Hayaan mo lang siya naka-drive. Alright, so ano ba? So yan, yun nga. Pag ganyan ginagawa mo sa katulad ng manual, lipat ka ng lipat. Galing sa drive, lalagay mo sa neutral. Maya-maya, lagay mo na naman sa neutral. Masisira kagad yung ano mo yan, yung transmission yan, no? Bibigay yung gearbox dyan. Alright, so mayroon pang tanong galing kay Ma'am Dida, no? Si Ma'am hands-on sa kanyang asawa. Siguro marami kasing ganun no? Ako, marami akong kilalang ganyan na yung asawa ang nagde-decide. Kumbaga, yung lalaki sunod-sunod lang sa asawa niya kung ano yung tinuturo sa kanya. May mga ganun talaga. May mga ganun na ang asawang babae, siya yung nagdadala ng pamilya, siya yung nagpaplano. Parang si Ma'am, parang ganun eh. Biruin nyo, nunod sa akin. Hindi naman siya yung driver, yung asawa niya. So kumukuha siya ng idea sa atin, siguro tinuturo niya sa kanyang asawa. So ang kanyang asawa daw ay mayroong ginawa na hulog boundary, 1-1 yung boundary, BIOS, brand new, manual siguro yan, 1-1. Mura na yan eh. Kung kung automatic transmission niya ang kinuha ng asawa niya, tapos naka-mags yan, kasi merong hindi naka-mags eh, no? O kaya yung isang mags na hindi siya kagandahan, may mga bagong mags kasi ngayon maganda, di ba? So kung yan, naka-automatic transmission, tapos yun nga, yung bago na naka-mags, mura na yan, kasi karamihan ng boundary hulog dyan sa ganun 1-2 hanggang 1-50. Pero kung yan, manual, tapos yun nga, hindi siya naka-mags, tama lang yan. Okay, so ganun lang. Nakakatuwa naman na ginaguide mo yung asawa mo, kasi kailangan din talaga yan pukpukin yung ibang mga asawa na lalaki dahil maraming ganun. Ako kasi talagang ako yung nagpaplano, although hindi naman lahat, kasi siyempre pag may mga desisyon ako na sa tingin ko hindi ako sigurado, so nagsusuggest yung aking asawa, no? So pinakikinggan ko, kung sa tingin ko tama siya, sinusunod ko siya, no? Pero mostly siyempre lalaki, para sa akin hindi ko naman sa inaano yung ibang mga lalaki, di ba? Lalaki pa rin ang batas. Pero nirerespeto ko yung mga ibang asawa na lalaki na babae ang nagdadala. Okay? So ganun lang, at payuhan mo lang si Mr. Sipag, tiyaga, ganun lang. Wag cancel, wag mamili. Saka mahaba yung bubunuin. Kung 5 years yan, talagang kailangan alagaan yung sasakyan. Ba't kailangan ikaw na asawa, kung sa inyong dalawa, sino yung mas matipid? Di ba? Ganun. Siya yung magbabudget para may pangtabi para doon sa maintenance. Kasi importante yan na dapat nagtatabi talaga para sa maintenance. Baka mamaya pagdating ng mga bandang huli, katulad nung nabasa ko dito, may nag-comment din na binawi ng operator yung sasakyan dahil daw hindi na nila nahuhulugan, maraming utang. Tapos na daw sana no? Tapos na sana yung, kumbaga, natapos na yung kontrata nila. Ang problema, maraming utang na boundary, no? Kaya nung nasira yung sasakyan, walang pampagawa daw dahil hirap din daw sila, binawi ng may-ari. Di ba nakakahinayang yun? Kaya sana wag mangyari sa atin yun, o sa mga susunod pang mga yung mga naghuhulog boundary. Kasi sayang, pinaghirapan yun, di ba? Ginastosan nyo, maintenance, di ba? Tapos babawiin. Siyempre, kung yun yung kontrata nila, di ba? Yun natin magagawa. Pero, siyempre, gawin natin na yung ating obligasyon. Alright? So, sana ay nakatulong sa inyo ang aking mga video. Tara, kain na muna tayo. Alas 4 na. Di pa tayo nagtangalian. At, naka 6,000 pa lang tayo. Maganda na ba yun? 6,000 alas 4 ng hapon. Magsasagad siguro ako ngayon dahil bukas bubuto ako, baka hindi ako makabiyahe bukas. Okay, so tara na, let's go.
So ayan mga ka-PJ, ang oras natin ay alas 9:55, no? At ginabi na tayo. Siyempre, sinamantala natin dahil baka bukas hindi tayo lalabas. Gabi na tayo lalabas para makapagpahinga, tapos boboto kasi tayo bukas. Alright, so ang earnings natin ngayon medyo malungkot dahil nga naghabol tayo. Ang ating earnings ngayong araw ay 8,219. Okay? At naka 34 na bookings. At meron din tayong good news mga ka-PJ. Nakuha natin yung ating Sabado at Linggo. Ayan o, ang laki na nakuha natin. 46 lang ang kailangan. Naka 54 tayo. 900 na malinis. Bukas papasok yan mga ka-PJ. Bukas yan. Bukas Lunes. Ayan o, 900 pesos. Okay, sobra-sobra tayo. 46 lang kailangan, 54 tayo. At hindi lang yan mga ka-PJ, mayroon pa tayong ibang nakuha. Tignan natin yung isa pa. Grabpit, week long. Ayun o, 5 rides o, kompleto o. O, meron tayong 290 pesos. Okay, para sa Grabpit yan o, ayun o. O, naka 5 rides tayo sa Grabpit. So 290. Alright, so bukas ulit ibibigay yan. Pakangkang na muna tayo. Meron tayong 900. Meron tayong 290 sa Grabpit. Meron pa tayong nakuhang dalawang 400. So 900 tapos plus 800 plus 290. Yan ang makukuha nating incentive para bukas. Okay, masama pa ba yun? Pambili na natin ang ano yun. Wag na bigas, kung baka mamaya maging bigasan na nga tayo. Ulam naman, ulam. Pambiling ulam. At saka kulapo. O kaya tuba. Okay na yun mga ka-PJ. At ako hindi na magtatagal. Medyo pagod na. Magpapahinga na ako. Nandito na ako sa Valenzuela, no? Nandito to sa malapit na ako sa may Plastic City, no? Maisan. So maraming salamat muli sa inyong pagsubaybay. Ka-PJ nyo, temporary signing off. Ingat sa mga nagbibiyahe at nagbibiyahe pa lang. Siguro umira lang naman ang katamaran ng aking kamay. Gumalaw. Pero